Natapos ang ating last chapter sa Kaiju number 8, kung saan ipinamalas ni Hibino Kafka ang kanyang bagong kapangyarihan na nanggagaling sa mga sundalo ng nakaraan, habang sa Kaiju number 9 ay ang mga halimaw na nasa kanyang loob ng katawan. Madaling napalipad ng Kaiju number 8 ang halimaw sa nais nitong lugar na paglabanan, at mag-uumpisa na ang bakbakan. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Kaiju number 8, at ito ay ang chapter 122. Nagsimula ang chapter, kung saan sinuntok ng Kaiju number 8 ang Daikeje patungo sa tore. Agad naman bumangon ang kalaban habang sinabi ng Kaiju number 8 na hindi ko inaasahan na may mangyayari doon. Sa lakas at talino ni number 9, mas malakas na ang bagay na yun kaysa noong 400 taon na ang nakalipas. Kung hindi natin ito mapipigilan dito, ang sakunang ito ay kakalat sa buong mundo. Ngayon, gawin na natin ito. Kung ang kapangyarihan ng Kaiju number 8 ay nanggagaling sa mga hinanakit at galit ng mga samurai noong Meireki era, ang Daikeje naman ay lalong lumalakas dahil sa mga halimaw na kanyang sinasaniban. Pagkatapos magsalita ng Kaiju number 8 ay agad na kumilos ito, kung saan nilapitan at inatake niya ang Daikeje na nagawa naman niyang pigilan. Bigla namang bumigay ang mga kamay ng kalaban na pumipigil sa suntok ng ating bida, at tumama ito sa kanyang sikmura na labis niyang dinamdam. Sa lakas ng atakeng tumama sa kalaban, ay lumipad ito paitaas at bumunggo sa gusali kung saan unti-unti itong nasira. Pinanatili ng Kaiju number 8 ang kanyang paningin sa kalaban, at pagkatapos ay tumalon ito ng napakalakas upang sundan ito. Labis na nagulat si Vice Captain Hoshina sa kanyang nakikita, dahil sa lakas ng impact ng mga palitan ng atake ng dalawang magkatunggali, at maging si Captain Ashiro ay hindi makapaniwala. Sa bawat suntok na tumatama ay gumagawa ito ng napakalakas na pagsabog at ingay, habang ang lahat ng Defense Force member ay nakatutok sa dalawa. May bigla namang napansin ang Kaiju number 8 ngunit huli na ang lahat dahil pinahaba ng kalaban ang kanyang buntot at pinaikot sa katawan ng ating bida. Nang tuluyan ng mapigilan ng Daikeje ang pagkilos ng Kaiju number 8, ay pinalipad niya ito ng napakalakas patungo sa mga gusali ng syudad. Nasira at pumasok sa loob ng gusali ang Kaiju number 8, na agad naman siyang sinundad ng Daikeje kung saan muli itong magpapakawala ng suntok. Nagawa namang harangan ng ating bida ang atake ng kalaban, ngunit sa sobrang lakas ng suntok ay lumipad ito palabas ng gusali. Nang sa puntong nakabangon na ang Kaiju number 8 sa pag-atake, ay nagulat ito sa kanyang nakita maging si Chief Commander Itami. Ang kanilang nakita ay ang Daikeje na nakatayo sa loob ng gusali, at ito ay nag-iipon ng enerhiya sa kanyang bibig. Ang enerhiyang nasa mukha ng kalaban ay patuloy na lumalaki, habang sumigaw naman si Chief Commander Itami at ipinaalam sa lahat na ang atakeng papakawalan ng halimaw ay ang beam attack ng number 2. Hindi naman nakaramdam ng takot ang Kaiju number 8, habang tuluyan ng pinakawalan ng kalaban ang kanyang atake. Ang beam attack na ibinato ng Daikeje ay mas malaki pa sa Kaiju number 8, ngunit wala itong takot na harapin ang atake at napansin din nito na pinupuntirya nito ang lupa. Sinambit ng Kaiju number 8 na sisirain mo ng tuluyan ang Tachikawa, sira ulo ka. Ginamit ng Kaiju number 8 ang kanyang paa upang sipain ang beam attack ng kalaban at paliparin ito patungo sa kalangitan. Lumikha ng napakalakas na pagsabog ang beam attack ng Daikeje sa ere, na ikinagulat ng lahat maging ang Kaiju number 8 at sinaad nito, na hindi pwedeng basta-basta na lang gamitin ang atake na yan. Muli namang nag-ipon ng enerhiya ang Daikeje sa kanyang bibig, na napansin ng Kaiju number 8. Bigla namang naglabas ng enerhiya ang Kaiju number 8 sa kanyang paa, at sa isang iglap ay lumipad ito paitaas at sinabi, na dito. Nagpakawala ng sunod-sunod na energy ball ang kalaban patungo sa ating bida, at nang malapit na itong tumama ay muli itong lumipad ng napakabilis. Habang lumilipad palayo ang Kaiju number 8 ay pinagmamasdan niya ang mga atakeng pinakawalan ng kalaban at sinambit nito, na ano? Hindi mo kayang palikuan ang mga bala mo. Nagkatamaan ang mga atake ng Daikeje, habang mas lalo pang pinalakas ng Kaiju number 8 ang enerhiyang inilalabas ng kanyang paa, upang kumilos ng mas mabilis at iwasan ang paparating na malakas na pagsabog. Ang mga atake ay tuluyan ng nagtagpo na lumikha ng napakalakas na pagsabog, na matagumpay namang naiwasan ni Hibino Kafka.
Labis na pinagpawisan si Juzo Nogizaka dahil sa tindi ng laban, habang sinabihan ni Kuruso ang lahat na naiwasan niya ang lahat ng atake. Hindi naman tumigil ang Kaiju number 8 sa paglipad dahil hindi rin tumitigil sa pagpapakawala ng atake ang halimaw. Muling naiwasan ng Kaiju number 8 ang energy ball na pinakawalan ng kalaban, ngunit may isa na naman ang paparating sa kanyang likuran na kanyang ikinagulat. Lumikha ng malakas na pagsabog sa ere ang atake na nagtungo sa Kaiju number 8, habang patuloy na nagpakawala ng atake ang Daikeje kung nasaan ang ating bida, na labis na ikinangamba ni Captain Ashiro Mina. Ipinakita naman si Captain Narumi na pinapanood ang nangyayaring laban at sinambit nito habang ang lahat ay kinakabahan sa nangyayari, na nakakainis ito, si Isao ay hirap na hirap makapagpaputok ng 2 beses. Pero ito ay nakakapagpakawala ng sunod-sunod ng walang kahirap-hirap. Sinaad ni Chief Commander Itami sa kanyang sarili na kahit ang orihinal ay hindi nagawang gamitin ang ganitong teknik, habang sinabi ni Nogizaka sa kanyang isipan na walang duda, ito ang pinakakahangahangang halimaw na nakita natin. Sinambit ni Captain Narumi sa kanyang sarili habang ito ay nakangiti at nanggigigil, na ang pinakamakapangyarihang halimaw, pero ang mas nakakainis ay ang number 8, na gawa niyang malampasan ito, at naging mas malaking panganib pa. Habang patuloy lang sa pagbabato ng atake ang halimaw, ay biglang lumabas sa harapan ng kalaban ang Kaiju number 8, at hinawakan niya ang kanyang mukha at pagkatapos ay inihampas ito sa lupa. Ang kinatatayuan ng kalaban ay nasira, habang inihahanda ng Kaiju number 8 ang kanyang sarili upang magpakawala ng suntok. Sunod-sunod ang mga suntok na tumama sa katawan ng Daikeja, at sa sobrang lakas ay unti-unti itong lumulubog sa lupa, at lalong lumalaki ang pinsalang inililikha nito sa syudad ng kanilang pinaglalabanan. Labis na nanggigigil naman si Nogizaka at sinambit sa kanyang sarili habang pinapanood ang laban, na kaya mong talunin yan. Ngayon, tapusin mo na siya. Biglang tumigil sa pagpapakawala ng suntok ang Kaiju number 8 na ikinagulat ng lahat, at nagtataka sila kung bakit. Ang katawan ng kalaban ay unti-unting lumalaki habang sinambit ng Kaiju number 8 na pakiusap, palawakin ang danger zone sa radius na 5 kilometro, nandito na ito. Dito na natatapos ang chapter 122 ng Kaiju number 8. Ano kaya ang tinutukoy ng Kaiju number 8 na paparating? Ang next chapter daw ay ilalabas after 2 weeks at ito ay sa March 14. Mukhang ang tunay na itsura ng Daikeja ay magpapakita na, at maaaring mas malakas pa ito na kayang pumantay sa Kaiju number 8. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!